Hello everyone! Kamusta kayong lahat mga kabugis at kamusta ang mga bougainvillea plants nyo? It's Michael here and welcome back to my channel. For today's episode, ang gagawin naman natin ay isa sa mga paborito kong gawain dito sa aking mini bougainvillea garden at ito ang repotting. Here with me are the bougainvillea na order ko pero these are not new kasi na-feature ko na sila in one of my unboxing videos. So ginawan ko lang sila ng another video for repotting kasi maliliit yung mga current pots nila and for them to grow more kaya kailangan natin silang i-repot. It is also best na i-repot yung mga bugis once in a while. This is so true para ma-maintain natin yung health and growth ng alaga nating bougainvillea. Kaya naman tara, samahan mo akong mag-repot ng not newly acquired bugis. Siyempre sa repotting ay hindi mawawala ang ating potting mix na gawa sa pinaghalo-halong garden soil, rice hull, coco peat and carbonized rice hull. Mix-mix lang and yung ratio ay pwedeng equally distributed and pwede ding tansya-tansya depende sa availability ng materials sa inyo. Ako kasi madami akong maglagay ng rice hull and garden soil since yung carbonized rice hull and coco peat ay hindi always present dito sa amin. At yung rice hull ay libre lang na nakukuha dito sa kakilala namin dahil after magpamil ng palay ay pwede yun hingin kaya libre lang siya. And may mga videos na din ako kung paano ko prepare yung potting mix ko and pwede nyo din panoorin yon. Also, gagawa din ako ng updated version ng potting mix natin para mas madaling hanapin. Kaya naman abangan nyo yun guys sa mga susunod na videos ko at nakapila na paano ako gumawa ng potting mix for my bougainvillea. Pero unahin muna nating i-repot si Angel Keys. Siya ay grafted sa maliit na rootstock. Ang kulay ng kanyang bracts ay red and yung dahon ay mahahalin tulad kay Tima and Glow series. Since this was recorded na in prior weeks, yung itsura niya ngayon ay sobrang haba na ng sanga niya and ready na siyang paramihin. One of these days, siguro ay ikakat ko siya for cutting propagation kasi naubos na yung rootstock ko for grafting kaya cuttings na lang. This will also test if madali lang ba siyang buhayin sa cuttings gamit ang ICU method. And dito sa video na ito ay nakalimutan kong lagyan ng fertilizer pero bumawi na lang ako sa maintenance fertilizer niya na Yara Mila Winner. Next one is another variety na irerepot natin ay si Sinta. Si Sinta ay free lang ni seller dahil sa dami kong nabili sa kanya. Kasi deserve ko daw yon. So thank you seller, siya si Madam Jean Peralta ng San Carlos, Pangasinan from Lorena's Veritarium. Si Sinta ay top rare ngayon and yung kulay ng bracts niya ay red pero green leaf lang ito. Unlike kay Angel Keys na variegated. Guys, kayo ba? Paano ba kayo mag-repot ng bougainvillea nyo? Paano nyo tinatanggal yung plastic or yung old pot ng bugis? Ako kasi, pag nagre-repot ako ng bougainvillea, ay tatanggalin ko yung old pot niya, yung isa kong kamay ay nakasupport sa upper portion ng soil para intact pa rin yung soil. And dapat, dahan-dahan sa pagtanggal para hindi ma-disrupt or ma-disturb yung mga ugat. And para sa akin, mas maganda na moist yung lupa para dikit-dikit sila unlike kasi pagtuyo na buhaghag. Pumunta naman tayo sa next na irerepot natin at ito ang paborito ng lahat or ng nakakarami kasi based sa naging feedback sa uploaded video ko about the story ng Sakura Belacan, most of the comments ay paborito ito and yes, maganda naman kasi talaga si Sakura Belacan. Ang ganda ng bracts, ang ganda ng dahon dahil variegated and maliliit yung mga dahon. Itong Sakura Belacan ay root grafted siya and ilalagay ko siya sa medyo mas malaking paso para mas lalo pa siyang lumago at lumaki. Guys, katamtaman lang yung laki ng paso ko ha, baka sabihin nyo ang laki. Char!
si Sakura Belacan pala ay may golden version na. And sayang, hindi ako nakakuha at naunahan ako ng isang buyer. At buti na lang, gagawan ako ni seller ng grafted na Sakura Belacan na golden leaves. At bago tayo magpatuloy and habang nag-flex ako ng Sakura Belacan Bougainvillea variety ko, and baka sakaling napadpad ka sa channel ko, and if you are happen to be new to my channel at hindi pa nakaka-subscribe, paki-click na ang subscribe button para maging updated ka sa latest at sa susunod na videos ko gaya ngayon about Bougainvillea repotting. And if nakasubscribe ka na, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current and past videos ko. Kasama na dyan yung mga shorts videos ko. Maraming salamat po. At lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. Sa isang video ko about Sakura Belacan, ang ginawa ko doon ay trinim ko siya para mas lalong lumago pa kasi sobrang hahaba na ng mga sanga nito. And yung mga sanga na yun ay akin namang itinanim gamit ang ICU method. And check it kanina, wala pang sign ng life since wala pang roots. Though, yung mga dahon naman ay sobrang fresh pa until now and wala pang bahid ng paglalagas, pagkabulok at paninilaw. So this is a good sign na mabubuhay ang Sakura Belacan cuttings na itinanim ko mga 2 weeks ago. And ang ayaw ko lang kay Sakura Belacan is matinik siya na maliliit at laging sumasabit sa ibang bougainvillea. Tulad na lamang itong susunod nating variety. And yung last na variety na irerepat natin ay gagawin kong 2-in-1 na grafted bougainvillea dahil pagsasamahin ko sila in one na pot itong dalawang varieties na ito. These 2 varieties ay bet na bet ko and the varieties are variegated tricolor na yung bracts ay purple, pink, and white. And of course, si Rosabella na kulay pula na parang hot romandawi daw. This is going to be a beautiful combination kasi white, pink, purple, and red. Magiging stunning siya kasi magbi-blend yung mga colors nila. Unahin ko ng talakayin si variegated tricolor. First, she is one of my favorites kasi sobrang ganda nito at masipag na mamulaklak. Siya, si variegated tricolor ay may green leaf version and she is called tricolor green leaf of course. From these 2 versions, may bagong nadagdag sa family and she is one of the top rares ngayon. Siya lang naman si golden tricolor na sobrang mahal pa. The last time na nagtanong ako, nasa 2,000 pesos yung medyo malaking RS and yung pinakamura ay yung maliit na bougainvillea root with 1 scion and the price is 700 pesos. Yes, ganun pa siya kamahal ngayon kaya naman I am contemplating if bibili ba or aantayin ko na lang na bumaba yung presyo. And so far, di pa naman ako umu-order kasi I am weighing pa if worth it to buy early or wait na lang until the latter part of the year. Isunod naman natin si Rosabella. Alam nyo ba, nung una akong nag-ask sa isang seller kung magkano ba si Rosabella, that was last year. Ang sagot sa akin ay 2,500 pesos na grafted. And that was last year nga, sabi ko. Ako naman ay nagulat kasi gusto ko si Rosabella that time. Pero di ko in-expect na ganun siya kamahal. And now, if you are going to ask me kung magkano na siya ngayon, yung grafted niya ay nabili ko na lang ng 600 pesos. O diba, ang layo ng difference. All you have to do talaga is to wait kasi bababa din ang presyo ng mga top rare. Yun nga lang, may bago na ulit na lalabas. And nabanggit ko kanina na si Rosabella is red in color na parang hot romandawi daw. Pero let's see once mag-bloom yung both Rosabella ko and hot romandawi ko para makita natin yung difference.
So, ayun lang guys for today's video. Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for Bougainvillea. Kaya naman don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye!